Hello everyone, Alaner here, another vlog, another ganap. Currently, we are here at Las Casas de Filipinas, Acuzar, one of the historical landmarks here in Bagac, Bataan. So without further ado, let's explore Las Casas Filipinas de Acuzar. Let's go! We are here at Casa Binyan, one of the historical houses here in Las Casas, Acuzar. According dun sa tour guide dito sa Las Casas, meron daw pong iba't ibang uri ng houses dito sa Las Casas de Filipinas. So we have the original houses, meron po tayong mga replicas. And also we have yung built na talaga, yung parang ginawa lang. 'Di ba? Parang over naman tayo sa history, 'di ba? Buwelo. So kakagaling lang namin sa Casa Quiapo and also Casa Baliwag. Unfortunately, hindi kami pwedeng mag-enter sa Casa Baliwag since siya ay under renovation pa. Then si Casa Quiapo, kakapasok lang namin as you can see, para siyang dungeon, Dungeon siya tingnan, pero ganun daw talaga yung bahay na yon. If you want to inquire activities here in Las Casas, punta lang kayo dito sa Casa Lubao. Malapit lang siya dito sa mismo Hotel do Oriente. Paglagpas lang siya ng tulay. Ayan. So yan. Pagpunta niyo dyan sa tulay, kakanan lang kayo. Dito lang kayo magtatanong about the balsa, the ATVs, and all of the other activities na available dito sa Las Casas. Alright, so it's already lunchtime everyone. Ito na ang pinakahihintay na event ng ating mga guest. Hindi ko alam kung ano script ko. And so it's already lunchtime. Pupunta na kami sa Hotel de Oriente kasi doon yung mismo doon kami mismo magla-lunch. Yun yung mismong in-advise sa amin nung sa receptionist. So pupunta muna kami doon para mag-lunch and also magpalamig kasi sobrang init na. So lunch muna kami and after nun, lakad-lakad na ulit para magpatunaw and baka magbalsa na rin kami after that. So let's go! Kain muna tayo! Okay, so wala akong masyadong background dito sa Las Casas. Pero hindi ko alam na ito palang Hotel do Oriente, yung magandang part dito sa Las Casas. Pala, hindi ko nasabi kanina na mayroong mga parts dito sa Las Casas na kailangan mong tanggalin yung sapatos mo. Kasi yung sahig nila talagang binubunot talaga nila dito. Kung makikita ninyo, talaga naman, magbubunot ka ng pagka hindi ka nagbubunot ng sapatos, magbunot ka te. Okay, outfit check muna tayo. So, as you can see, here is my feet. The polo is from Human. The pants is from Pen Shop. The brief is from Okay. Yan, over tayo sa lighting. Speak Spanish. Makikita nyo, nandito tayo ngayon sa Binondo Hall. Yan. Parang theater. Isang malaking theater siya. Malawak ng space. Pwedeng mag-conduct dito ng any events. So kung magbe-birthday ako, siguro dito na lang ako. Uy, mayaman ka. Feeling rich. Okay guys, I stand corrected. It's not Binondo Hall. It's Manila Hall. Sorry naman. I mean, yung Binondo naman, diba? Inside pa din ng Manila. So, I'm partially correct. Inside na tayo ng Manila Hall. So, napakalaki niya. As you can see, super big siya.
Hindi ko alam kung anong step yan, pero huwag nyo na lang pansinin. Sobrang laki ng Manila Hall. Na parang nga siyang gymnasium. Actually, naaalala ko yung school ko dito. Ganito rin kasi kalaki yung gymnasium namin sa school. Sa BSU. Ganito lang din kalaki yung stage. Ganyan lang din siya kalaki. Tapos, ito yung mismo buong gymnasium. Sa gilid, nandito yung mga bleachers. So, baka nga talaga, made for gymnasium. Yung gymnasium, wala nga badminton court. Isipin mo, magba-badminton ka dito. Foul. Naranasan nyo ba yun nung elementary kayo? Hindi ko alam kung elementary or high school na pagka nagbubunot kayo, nag-i-slide din kayo sa mismong sahig. Parang ginagawa nyo, ski ka, nag-i-ski. Yung gano'n. Kailangan mo talaga maghubad ng sapatos. Yan. Mawamata! Kami mo! Ay! Yan, palamig. Palamig muna tayo, guys. Init eh. Sorry na, likot-likot ko kasi. Kasalanan ko rin naman, malikot ako. Yan. Sige, baba na tayo. Gusto ko na mag-lunch, gutom na ako. Sabi ko talaga kanina magla-lunch na kami, pero napunta kami dito sa sa isang side ato ng Hotel de Oriente. Tignan nyo naman, kakaslide ko. Nag-accumulate na ng dumi yung medyas ko. Like, may konti akong labor dito kasi nilinis ko yung sahig nila in some parts. Para kang debutant pagka bumababa ka dito sa hagdan. Yan. Yeah, alright, naandito na si Miss Christine, ang ating debutant tonight. Alright. O, diba? Parang debutant ka talaga. Ang bobo ko, diba? So, ito pala yung Binondo Hall. Yan. Yan, nandito na kami sa Binondo Hall. Magla-lunch na kami. So, yung mismong entrance ninyo, kasi alam ko, pag every weekdays, siya ay 2.5. Pag naman weekends and holidays, 2.9. So, kasama na doon yung mismong lunch ninyo. Pagka-dator yung kinuha ninyo. So, for the lunch, unlimited daw yung kanilang soup at saka yung salad. Kaso yung mismong main course, yan, salad. Yung mismong mga main course, saka yung dessert, hindi daw po siya unlimited. One round lang siya. Pati pala itong lemonade, hindi siya isa lang. Pero yung water naman dito, unlimited. So, dumating na yung main course meal namin. Chicken, rice, tapos may vegetables sige. So, let's eat. Ayun, so kakatapos lang namin mag-lunch. Lumabas na kami sa hotel. Hotel de Oriente. Plano namin bumalik dun sa pinuntahan namin kanina, yung kung nasaan yung Casa Binondo. Tsaka Casa Binondo. Ito nga pala yung casa. Dito sa Casa Binyan. Ayan. Babalik lang kami kasi lilibutin namin ulit. Baka kasi may mga na-miss kami na spot. Tsaka after nun, babalsa na kami. Kasakay na kami sa balsa para magpahinga ng konti at saka mag-sightseeing. Ang Heritage Walking Tour, nakapag-tour na po ba kayo? Tapos na. Wala mo pala kayo kwento. Siya po na si Mr. Severino Reyes. Po tsaka Archival House. Ang may-ari po nito, Pamilya Acosar. Isa po siyang architect. Ang Kabataan. St. Joseph Cathedral sa Kabataan. Original? Replica na lang po yan. Dito pa tinatawag siyang Santuario de San Jose. Open up. Kanawa dito. Currently daw na kami ay nasa Isla Batangas kasi most of the archival casas here ay came from Batangas. So pumapasok kami ngayon sa galing sa San Juan na casa. San Juan, Batangas. Ubad ulit ng sapatos.
So kakatapos lang namin sa Balsa Ride. Nasabihan kami kanina na ang Balsa Ride pala, if you are day tour, hindi pala siya limited. One time lang pala siya pagka day tour. Also, tip lang para dun sa mga gusto mag-Balsa Ride. Sumakay kayo ng balsa ng umaga or kaya ay sumakay kayo ng balsa ng gabi. Pero most likely, makakapagbalsa ka ride ka lang ng gabi pagka naka-check-in ka. Kaya umaga tsaka gabi kasi mas mataas yung tubig. Katulad kanina, tanghali kami sumakay ng balsa ride. And sobrang baba ng tubig, low tide. Kaya hindi kami nakababa dun sa ibang island na wherein maganda sanang pagteka ng picture. So maganda na umaga or kaya ay gabi kayo pumunta or sumakay sa mismong balsa. So maglilibot-libot muna kami dito sa area ng Casa Lubao. Titingnan namin baka meron pa kaming mga Instagrammable na view sa likod ng casa. Gusto ko bumili ng abaniko. Maghanap tayo ng abaniko dito. Kami masyadong ginagawa. Samahan nyo na lang ako mag-TikTok guys. Nagti-TikTok na kasi ako. Yan dyan kayo. Manood kayo dyan. Manood kayo dyan guys. Habang nagme-make ako ng TikTok. Ayan, so nakabili kami ng ilang food from the souvenir shop. Bumili lang kami ng mga cookies and now we are heading to Casa Lubao para mag-avail nung Kalesa Ride. Last activity na namin. Mamimiss ko ang Las Casas. Over. Well, our Uber is here. We are now riding the Kalesa. So, itong Kalesa na to, ikot ka sa some parts ng Las Casas. No, 300 pesos siya per head. Pagka nasa dagat ako, naaalala ko lagi, twice. Let's dance another way, let's dance another way, yeah! 1, 2, 3, let's go! Gawain ko to ng bata yung yung pupunta ako sa dagat, tapos, magdodraw ako ng line sa buhangin. Yan. Tapos titignan ko, abangan ko lang kung lalagpas dyan yung alon. Boring, di ba? Boring kasi ako nung bata ako. Kaya wala nag-share. Pababa na kami sa boardwalk. Magpipicture lang kami ng saglit. Tapos, maghintay na kami ng jeep sa taas para pumunta na kami sa reception at umalis.
reception area. Nag-aantay na lang kami ng jeep dito sa tulay. Tapos, alis na kami, lalarga na. Medyo wala na akong energy dahil sobrang nakakapagod din yung tour namin today even though naglakad-lakad lang naman kami. So for the impression and overall experience, I really love all the attractions, all the casas that we have visited here. Napakaganda talaga ng architecture ng mga bahay noon compared sa ngayon. Even though hindi ko naman sinishame, hindi ko naman sinasabing pangit yung kung ano yung meron tayo ngayon. Pero yung creativeness and also the overall look of the house, talagang bas gusto ko talaga yung ganito, old architectures. Kaya okay, I think that concludes Las Casas Filipinas de Acuzar.